Sa ika-15 palapag ng isang kilalang kumpanya sa Makati, nakaupo si Mrs. Regina Castillo, ang HR manager na kinatatakutan ng lahat. Sa bawat yapak niya sa hallway, parang may bigat ang hangin, mula sa sapatos niyang may takong, hanggang sa malamig niyang titig na tila tumatago sa balat ng bawat empleyado. "Late ka na naman, Perez!" Malakas na sigaw niya sa isang staff na kararating lang. "Pasensya na po, ma'am. Traffic po." "Traffic? Lagi na lang yan ang dahilan nyo. Hindi mo ba alam kung ano ang word na punctuality?" Matalim niyang tanong habang nakataas ang isang kilay. "Pero ma'am, ito lang po ang unang beses ko na..." "Walang pero-pero. You're suspended. Gagawin ko agad ang memo." Matapang niyang dagdag. Walang makapalag. Kahit mga supervisor, madalas ay walang nagagawa kundi sumunod. Para bang siya ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanya. Sa likod ng kanyang magandang itsura, ay may matinding kalupitan at yabang na palagi niyang pinapakita at ipinaparamdam sa lahat. Sa kabilang dako, tahimik na nagtatrabaho si Alberto Ramos, isang utility staff na kilala sa kanyang sipag at walang mintis na pagpasok. 10 taon na siyang hindi nalilate o nag-absent, kaya't halos lahat ng kasamahan ay may respeto sa kanya. Pero sa araw na yon, dumating siyang hingal na hingal, pawis na pawis at halatang balisa. "Berto, late ka ngayon ah." Bulong ng katrabaho niyang si Mario. "Oo nga eh. Nilagnat ang bunso ko kagabi. Dinala ko pa sa health center bago pumasok eh." "Mag-ingat ka. Baka mamaya si Mrs. Castillo ang makasalubong mo." At hindi nga nagtagal, lumapit si Mrs. Castillo. May dalang clipboard at malamig na ekspresyon. "Ramos, alam mo ba kung anong oras na?" Pasensya na po ma'am. May sakit po kasi ang anak ko eh. First time ko lang po na-late sa loob ng 10 taon. "First time? At ano ngayon? Rules are rules. Ramos, hindi porket 10 taon ka nang hindi nalilate ay may exemption ka na. Ang batas ay batas." "Ma'am, konting konsiderasyon lang po sana. Kahit tignan niyo po ang records ko." "Hindi ko kailangan tignan ang records mo. Ang kailangan ko ay disiplinang hindi nababali. Effective immediately. Terminated ka na." Nanlumo si Berto. Para siyang tinamaan ng matalim na kutsilyo sa dibdib. Pinilit niyang huwag umiyak sa harap ng mga kasamahan. Pero ramdam niya ang paggulo ng dugo at galit sa kanyang puso. Kinagabihan, umuwi si Berto sa kanilang barong-barong. Nakahiga ang kanyang anak, namumutla sa sakit. Lumapit siya, hinaplos ang buhok nito, at sabay pumatak ang kanyang luha. Anak, pinatanggal ako sa trabaho. Pero huwag kang mag-alala. May paraan si tatay." Lumabas siya ng bahay. Bitbit ang isang lumang kahon. Binuksan niya ito sa harap ng lamparang nagliliyab. Naroon ang mga alaga niyang kulisap at ang mga bote ng pinatuyong dahon. Isa siyang dating mambabarang na itinakwilang itim na kakayanan nang magkaroon siya ng sariling pamilya. Ngunit ngayong tinanggal siya ng walang awa, muling nagising ang matagal nang itinatagong kapangyarihan. "Hindi ko na sana gagamitin ulit to eh." Bulong niya habang pinupunasan ng luha. "Pero ikaw, Mrs. Castillo, giniba mo ang buhay ko at ng pamilya ko. Magbabayad ka sa paraang hindi mo kailanman nanaisin." Mula sa isang garapon, kinuha niya ang mga linta. Inilagay niya ito sa palanggana ng tubig. Sabay binigkas ang isang lumang orasyon. "Kumapit kayo sa kanyang laman. Sumipsip kayo ng dugo. Iparamdam niyo sa kanya ang puot ng aking sumpa." Dahan-dahan, gumapang ang mga linta sa loob ng tubig at para bang nakikinig sa kanyang utos.
Ilang araw ang lumipas. Nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Mrs. Castillo. Sa unay simpleng pangangati lang ng binti na akala niya ikagat ng lamok. Ngunit habang tumatagal, lumalala ang kate. Regina, okay ka lang ba? Tanong ng isa niyang kaibigan sa opisina. Oo naman, konting allergy lang to. Sagot niya, pilit ang pagkakangiti. Ngunit sa tuwing nasa loob siya ng kanyang opisina, parang may gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Isang gabing umuwi siya. Nagsimula siyang magkamot ng magkamot hanggang sa dumugo ang kanyang binti. Nang silipin niya yon, nakita niyang parang may maliit na umuumbok at gumagalaw sa loob ng kanyang balat. Diyos ko! Sigaw niya bago siya napahiga sa sahig. Kinabukasan, hindi mapakali si Mrs. Castillo sa opisina. Tawag siya ng tawag sa mga dermatologist at doktor. Ngunit wala ni isa ang makapaliwanag kung bakit tila may gumagalaw sa kanyang mga kalamnan. Sa isang meeting, bigla siyang napasigaw. Aray! Aray ko po! Sigaw niya habang hawak-hawak ang hita. Nagkatinginan ng mga empleyado. Nagbubulungan. Anong nangyari sa kanya? Para siyang sinasaniban. Nang humupa ang sakit, tumingin siya sa paligid. Doon niya nakita si Berto. Nakatayo sa labas ng pinto ng meeting room. Nakangiti ng mapait at nakatitig ng diretso sa kanya. Nag-init ang ulo niya. Anong ginagawa mo rito, Ramos? Wala ka na sa kumpanya. Di ba tanggal ka na? Ngumisi lang si Berto at bumulong na halos hindi maririnig. Sinimulan ko na, ma'am, at hindi pa ito natatapos. Nang matapos ang meeting, agad na pinatawag ni Mrs. Castillo ang security. Ilabas niyo yung Berto na yan. Hindi na siya empleyado rito eh. Sino bang nagpapasok dyan? Galit na sigaw niya. Lumapit ang dalawang gwardya. Sir Berto, pasensya na po pero bawal na po kayong pumasok dito. Ngunit ngumiti lang si Berto. Walang problema yun mga pre. Sige at mauuna na ako. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya kay Mrs. Castillo. Ang mga mata niya'y tila kumikislap sa dilim. Ma'am, bawat patak ng pawis at dugo mo, sisingilin ka ng mga linta at wala kang magagawa para mapigilan yun. Anong sabi mo? Sigaw ni Mrs. Castillo. Nanginginig ang tinig. Ngunit mabilis na naglakad si Berto palayo habang ang mga empleyado ay nagbubulungan. Grabe yun Parang may pagbabanta. Si Berto kasi, sabi ng iba, may alam daw yan sa kulam. Ewan ko, pero nakakatakot ang mga titig niya kanina. Mabuting tao yun nakakapanibago. Naiwan si Mrs. Castillo na namumutla. Ngunit pinilit niyang hindi ipahalata. Kinagabihan, hindi mapakali si Mrs. Castillo. Habang nakahiga, muling nagsimulang gumalaw ang mga bukol sa kanyang binti. Lumalaki, kumikislot, parang mga ahas na naglalakbay sa ilalim ng kanyang balat. Diyos ko, ano ba to? Sigaw niya, habang halos mabaliw na sa sakit. Kinayas niya ng kuko ang kanyang balat, kinamot hanggang sa dumugo, pero lalo lamang sumisidhi ang kirot. Bigla siyang nagsuka ng dugo. Nang tumingin siya sa sahig, may mga maliit na linta na gumagapang sa dugong isinuka niya. Nagtilian at nataranta ang mga kasambahay at agad siyang dinala sa ospital. Ngunit pagdating niya doon, wala namang makitang sakit ang mga doktor. Mrs. Castillo, normal lang lahat ng resulta. Wala kaming nakikitang abnormalidad sa katawan niyo. Hindi totoo yan. Hindi niyo ba nakikita? May lumalabas na linta sa bibig ko.
Nagkatinginan ng mga nurses at doktor. Ma'am, baka stress lang po kayo. Magpahinga na lang po kayo. Naluha si Castillo. Hindi to stress. May gumagawa nito sa akin. Pagbalik niya sa opisina, halatang namumutla siya. Napansin ng mga empleyado ang kanyang pagkahapo. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Lisa, isang sekretary. Tumahimik ka. Gawin mo ang trabaho mo. Sigaw niya, kahit nanghihina. Ngunit habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang mga bulungan. Si Ma'am Castillo, parang lasing na laging pawis at namumutla. Baka may sakit siya. O baka kinukulam? Agad siyang lumingon at sinigawan ng mga empleyado. Kung sino pa man ang mga nagkakalat ng chismis na may sakit ako, tatanggalin ko kayo agad. Huwag niyo akong subukan. Tumahimik ang lahat. Pero sa loob niya, alam niyang totoo ang nararamdaman niya. Hindi ito imahinasyon. Isang hapon, dumiretso siya sa isang albularyo sa Pasig. Dala ang kaba at pag-asa. Ang pangalan nito ay Aling Doray, kilala sa panggagamot sa mga nakukulam at nababarang. Aling Doray, tulungan niyo po ako. May gumagapang sa katawan ko eh. May lumalabas na linta sa bibig ko. Tahimik lang si Aling Doray. Pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay umiling. Binarang ka nga. Barang? Oo, at hindi basta-basta. Mga linta ang ginamit. Mabigat ang sumpa na to. Hindi ito kakayanin ng karaniwang orasyon. Napaluhod si Mrs. Castillo. Pakiusap, tulungan niyo ako. Magbabayad ako kahit magkano. Hindi pera ang kapalit. Kailangang malaman natin kung sino ang gumagawa. Dahil kung hindi siya titigil, kahit anong gawin ko, babalik at babalik ang mga linta para pahirapan ka. Nag-init ang ulo ni Mrs. Castillo. Alam ko kung sino. Si Berto. Siya ang may gawa sa akin nito. Kinabukasan, muling hinarap ni Mrs. Castillo si Berto sa labas ng kumpanya. Ramos, alam kong ikaw ang may gawa nito. Tigilan mo na ako. Sigaw niya. Nanginginig ang tinig. Ngumiti si Berto. Nakapamewang. Ngayon mo lang nararamdaman, Mama, ang sakit ng pinapasan ng mga taong tinanggal mo ng walang awa. 10 taon akong hindi umabsent at nalita. Pero tinanggal mo ako dahil sa nalit lang ako ng isang beses. Sinabi ko nang may sakit ang anak ko nung panahon na yon, pero hindi ka naawa. Wala kang puso. Ang ginawa ko lang ang trabaho ko ah. Trabaho ba yung sirain ang buhay ng tao dahil sa gusto mo lang? Hindi mo ba alam, halos hindi makakain ang pamilya ko dahil sa'yo? Ang anak ko, may sakit pa rin hanggang ngayon. At ikaw, hindi ka man lang nagbigay ng konsiderasyon. Hindi mo ako kayang takutin, Berto. Hindi kita tinatakot, Ma'am. Pero maghanda ka. Dahil mas marami pang linta ang papasok sa katawan mo hanggang lamunin ka nila ng buhay. Mula noon, mas lumala ang kondisyon ni Mrs. Castillo. Habang nasa elevator, biglang nagdugo ang leeg niya at may linta na lumabas mula sa butas nito. Napasigaw ang lahat ng kasakay niya sa elevator. May linta! Diyos ko, lumabas sa ilong ni Ma'am. Nahimatay siya. Sa ospital, ganoon pa rin. Wala raw nakikitang dahilan ng mga doktor. Pero habang nakahiga siya, ramdam niya ang mabibigat na gumagalaw sa tiyan niya. Sumisiksik, lumalangoy, na halos ikabaliw niya. Aray ko! Aray ko! At kitang-kita niya, biglang may pumutok na bukol sa kanyang pusod at gumapang palabas ang 3 linta sa kanyang tiyan.
Ano ba tong nangyayari sa akin? Saan ba nanggagaling tong mga lecheng lintang to? Sa puntong yun, bumalik siya kay Aling Doray. Pakiusap, iligtas niyo ako. Gawin niyo ang lahat. Ngunit mariing tumingin ng albularyo. Hindi kita kayang iligtas kung hindi ka hihingi ng tawad sa taong binarang mo. Ang mga lintay hindi titigil hanggat hindi natatanggal ang galit ng nagpadala. Tumulo ang luha ni Mrs. Castillo. Hindi ko magagawa yun. Ako ang HR manager eh. Ako ang may kapangyarihan. Kapangyarihan? Wala kang kapangyarihan kung ang katawan mo'y inuubos ng mga linta. Kailangan mong pumili. Buhay o yang kayabangan mo, hayop. Kinabukasan, halos gumagapang na siya papunta sa bahay ni Berto. Halos hindi na siya makalakad. Nangingitim ang mga mata. Namamaga ang balat. Pagkakita ni Berto, tumitig ito ng malamig. Oh ma'am, napadaan ka. Hindi ba dapat nasa opisina ka at nagpapahirap ng mga empleyadong wala namang ginagawang masama sa'yo? Berto, pakiusap. Alisin mo na ang barang. Babayaran kita. Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko, hustisya. Alam mo bang halos mamatay sa gutom ang pamilya ko dahil sa'yo? Lumuhod si Mrs. Castillo. Nanginginig. Pasensya na. Patawarin mo ako. Please, Berto. Nakahandusay si Mrs. Castillo sa harap ng maliit na bahay ni Berto. Maruruming tsinelas, maputik na sahig, at marurupok na dingding ang kanyang sinasandalan. Malayo sa marangyang opisina na kinasanayan niya. Berto, maawa ka. Hindi ko na kaya. Humahagulgol siya. Hawak-hawak ang tiyan. Nilingon siya ng asawa ni Berto mula sa loob ng bahay. Berto, ang babaeng ito ba ang nagpahirap sa atin? Siya ba ang dahilan kung bakit wala kang trabaho ngayon? Tumango si Berto. Oo, siya yun. At siya rin ang dahilan kung bakit muntik nang mamatay sa gutom ang anak natin. Lumapit ang asawa. Matalim ang tingin kay Mrs. Castillo. Kung ganyan ka rin pala, hindi ka dapat kaawaan. Bagay lang sa'yo yung mga dinananas mo. Napahagulgol si Mrs. Castillo. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang pinagdadaanan niyo. Nagkamali ako. Ngunit mariing sumagot si Berto. Hindi mo alam dahil hindi ka nakikinig. Basta hindi mo gusto ang tao, tinatanggal mo. Para bang mga langgam lang na pwede mong patayin ng basta-basta. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng pinagmamalupitan. Habang nakaluhod si Mrs. Castillo, biglang nagsimulang lumabas ang mahahabang linta mula sa kanyang bibig at ilong. Gumagapang ang mga ito patungo sa kanyang leeg. At sabay-sabay na kumapit roon at sumipsip ng dugo. Napasigaw siya. Hinahabol ang hininga. Tumayo si Berto. Walang imik at ang mga mata niya'y nanlilisik. Ngunit ang puso niya'y nag-aalangan. Nakikita niyang parang wala ng dignidad si Mrs. Castillo. Isang babaeng dating mataas ang tingin sa sarili. Ngayon nagmamakaawa para sa sariling buhay. Berto, alisin mo na. Mamamatay na ako. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Lahat? Malamig niyang tanong. Oo, lahat. Kahit anong sabihin mo. Lumapit si Berto. Hinawakan ang garapong dala niya. Garapon ng mga linta na siyang naging kasangkapan niya. Binuksan niya yon at kumislot ang mga nilalang sa loob. Kung gusto mong matapos to, dapat humingi ka ng tawad. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng empleyadong inapi mo. Bakit? Dahil hindi lang ako ang biktima mo. Silang lahat. Tinanggal mo kahit wala namang ginagawang masama.
Iniwan mong wasak ang buhay nila at ngayon, panahon na para lumuhod ka. Hindi lang sa akin kundi sa mga taong yun. Nagpupumiglas si Mrs. Castillo. Nanginginig. Hindi. Hindi ko kayang gawin yan. Kung hindi mo kayang gawin, mamamatay ka ngayong gabi. Tumingala siya sa langit. Lumuluha. Saka bumagsak sa sahig. Sige. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng empleyado na sinaktan ko. Pinahirapan ko. Pinatanggal ko. Patawarin niyo sana ako. Narinig ni Berto ang sigaw niyang yon. Dahan-dahan. Tinakpan niyang muli ang garapon at binigkas ang orasyon. Mga linta, umalis na kayo sa katawan niya. Tapusin niyo na ang pagpapahirap. Unti-unting gumapang pabalik ang mga linta mula sa katawan ni Mrs. Castillo at nagsipagsuksukan sa lupa. Ang mga bukol sa kanyang balat ay nagsimulang mawala. Ngunit naiwan ang mga sugat, peklat at mga marka na hindi na mabubura. Hingal na hingal si Mrs. Castillo. Nakahandusay, halos walang lakas. Berto, salamat. Ngunit malamig ang tugon ni Berto. Hindi mo dapat ipagpasalamat sa akin yan. Ipagpasalamat mo sa mga taong nakahanda kang patawarin kahit sinaktan mo sila. At tandaan mo, ang sakit na iniwan mo sa kanila, mas malalim pa kaysa sa sugat na naranasan mo ngayon. Isang linggo ang lumipas. Hindi na makalakad ng tuwid si Mrs. Castillo. Pinilit niyang bumalik sa trabaho, ngunit nagbago na ang lahat. Hindi na siya makasigaw. Hindi na siya makapanghusga. Sa bawat makita niyang empleyado, nakayuko na lang siya, parang nahihiya, at laging mahinahon ng boses. Pasensya na kung may mga mali ako. Pag-usapan natin. Yan ang madalas niya nang sabihin. Nagulat ang lahat sa pagbabago. Ang HR manager na dating malupit, ngayon tila aso na natanggalan ng pangil. Sa likod ng kanyang pagbabagong yon, dala niya ang trauma ng mga linta. Sa tuwing magigising siya sa gabi, nararamdaman pa rin niya ang paggapang sa ilalim ng kanyang balat at naaalala ang malamig na tingin ni Berto. Isang araw, muling nagtagpo si Berto at Mrs. Castillo sa labas ng kumpanya. Hindi na siya HR manager noon. Tinanggal siya ng board of directors matapos kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagkabaliw. Berto, mahina niyang sambit. Bakit ka narito sa labas, ma'am? Malamig na tanong ni Berto. Gusto ko lang magpasalamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikita ang sarili kong kasamaan. Naging bulag ako sa kapangyarihan. At ngayon, pinagsisisihan ko pa rin yun hanggang ngayon. Tinitigan siya ni Berto. Huwag mo na sanang kakalimutan ang natutunan mo, mama. Dahil kapag bumalik ka sa dati mong ugali. Huminto siya. Saka ngumiti ng mapait. Hindi lang linta ang babalik sa'yo. Mas malala pa roon. Tumango si Mrs. Castillo. Tumulo ang luha at saka tuluyang naglakad palayo. Sa kanyang maliit na bahay, muling tinago ni Berto ang garapon ng mga linta sa ilalim ng lupa. Pinahiran niya ng langis at nilagyan ng dasal para wag nang muling magising ang mga yon. Lumapit ang anak niyang gumaling na sa karamdaman. Tatay, babalik ka na ba sa trabaho? Ngumiti siya. Hinaplos ang buhok ng bata. Hindi na, anak. Pero magsisimula tayo ng bago. Basta tandaan mo, huwag kang magiging katulad ng mga taong nanakit sa atin. At sa gabing yon, alam ni Berto, hindi lang siya nakapaghigante, kundi nakapagturo rin ng aral na hindi kailanman malilimutan ng babaeng minsang umapak sa mga mahihirap na empleyado